at kahirapan, dulo nga nung tagtuyot, bunsod ng El Nino. Sa North Cotabato, sa kabuuan ng lalawigan ng North Cotabato, ang tinatayang agricultural losses ay umabot ng 1 billion pesos worth, no? Dahil dun sa tagtuyot, no? Sa sampung bayan yan, no? Ngayon, sinasabi at least 50,000 hectares of rice and corn farms have been wasted by rising temperatures, with more than 25,000 farmers losing their only source of income. So, ito, datos na po nila ito, no? At sa South Cotabato, kasi nakita natin kanina yung bukid noon, no? Sa South Cotabato, sabi ni Governor Daisy Fuentes, siya din ang chair ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, sabi niya mga 285 million pesos worth ng crops ang naging damages, no? Losses. Sa province-wide ng South Cotabato, 11,000 hectares na tinataniman ng palay, mais at iba pang high-value crops ang naapektuhan at 9,300 farmer families ang apektado. So, malinaw po ang naging epekto, no? Epekto. Ayan po, nakalagay dyan. No? At yung pong talaga, yung takuhan namang datos po ng mga magkasaka mismo, sa mga magkasaka natin sa North Cotabato, mga 10 siyam na bayan at isang lungsod ang apektado, no? Mga 27,558 hectares ng lupain na natataniman ng iba't ibang pananim ng gumay o palay, mais, rubber, lubi o niyog, kape, kakao at palm oil yung naapektuhan. Pinakamalaki yung tinataniman ng goma ng rubber, 10,722 hectares. At saka yung lubi, yung niyog, 9,956 hectares. Kasunod po yung area naman tinataniman ng mais, palay, kape, kakao at palm oil. So, may datos po, may detalyado pong datos dito na hindi lang tayo umaasa sa datos ng gobyerno, no? So, tagtuyot na nga, tagtuyot pa sa anumang subsidyo o tulong ng gobyerno. So, dalawang, mas matinding kalamidad po yun. Yung criminal neglect, no? Yung carelessness, yung kawalang pake, no? O walang, sabihin walang malasakit, no? Doon sa nangangailangan, na yung magkasakami naglimitik ka ng pagkain ng mamamayan, ngayong nangailangan, so hindi naman matugunan yung pangailangan nila. Yan po yung sa North Cotabato, ganyan po ang as of March. Anong tugon ng gobyerno? Ayon sa Department of Agriculture, meron daw 940 million additional funding, no, for mitigation adaptation programs. May 618 million for water management. Kung wala gumasa sila ng 4 million pesos para sa 12 ba yun na cloud seeding operations, hindi rin naman nakapagpaulan. No? 259 million for production support. 24 million for information, 17 million for program management. Asan yung tulong ng gobyerno ngayon, ng DA? Halimbawa, sasabihin niya, ang tulong namin ay para mag-produce ng bigas, hindi para mamahagi ng bigas. Wala namang nakalagay na budget eh. Samantalang, as of July 31st, 2015, papasok na El Nino yung 500 million pesos na quick response fund na pinagkaloob ng Kongreso sa DA, hindi nabawasan po yun. Walang doon, kahit nga yung 9,296 million budget para sa BIPAR, hindi po nagalaw yun eh. So kaya billion piso ang hawak nila. Ito, makikita nyo, in billions. Billion lang. Cloud seeding operations is the government's primary response to Indian drought. No budget was allocated for food aid and subsidy to farmers. 4 million sa cloud seeding operations. Yung pong Negros Occidental, na cloud seeding operations sila, ni isang sentimo walang galing sa DA. O na maulan nila, 1 billion worth of crops and fishery products ang naisalba. No? Yung Cebu, nagdeklara ni state of calamity, yung Negros Occidental, hindi nagdeklara. Ang lapit lang nun. So,
kaya po, kailangan dyan ay yung maagap at agarang ibon, aksyon, lalo na paano mo talaga effectively mamimitigate ang impact ng El Nino. No? So yun po yung masasabi natin maikling paglalahad ng sitwasyon at saka na natin pag-usapan yung talagang mas malalim ang kalagayan ng pagsasaka natin sa Pilipinas, no? At bakit tayo nag-aangkat pa ng bigas. Kaya masasabi natin may pinangkat man, hindi naman talaga pinakakawalan para matugunan yung pangailangan ng ating mga magsasaka. So yan po yung kalagayan na sa tindi ng epekto ng tagtuyot bunsod ng El Nino, walang inanay magsasaka, so kailangan na ngayon ang subsidyo ng gobyerno. Nabanggit na po natin yung mga. So yun lamang po muna at maraming salamat po sa